Ngayon, mga kapatid, andito po ang mensahe po ng Panginoon. We talk about exceptional community. Kapag sinabi po natin exceptional community, ito po yung natatanging komunidad. Ano po ba mga kapatid yung natatanging komunidad? We talk about the exceptional work of the Spirit for a fruitful community. Sa Tagalog po yan mga kapatid, ito po yung tinatawag po natin yung katangi-tanging pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu Santo sa makabuluhan at magandang komunidad. Kaya ito po mga kapatid ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya salamat sa ating praise and worship kanina. Kahit hindi kami nag-uusap-usap nila Brother June, sakto-sakto yung pong praise and worship kanina, lalo na po yung umpisa nung ating mga kapatid. Saktong-sakto po yan dahil yung po yung talagang ating mensahe sa umagang ito. Ano ba yung title nung pinakanta natin nung umpisa? Holy Spirit, di ba? We talk about the Holy Spirit. Bakit po gano'n mga kapatid? Ang puntos po natin dito. Next slide. Ano po? Sabi dito, ang pinakamensahe po natin yan is we talk about exceptional dwelling. Ayan, exceptional dwelling. Mamaya tatagalugin po natin yan. Next slide. Sabi po dito mga kapatid, that exceptional work of the Spirit of a fruitful community, yan po yung sinabi ko po kanina sa inyo. Next slide again. Kaya ano po sabi dyan? Because as a community, tignan po natin, bilang isang komunidad, na pamilyang komunidad tayo, bilang isang Kristiyano, we became human, moral values, and virtues. Kailangan daw po sa ating gawi, ano po sinabing virtues sa ating pamumuhay, o yung ating moral, na values, na ating mga kapatid na tinatangi sa ating buhay, ay will become a human nature. Hindi tayo, ibig sabihin, hindi tayo hayop. Because God gave His image sa buhay po ng bawat isa. Yung po ang wala sa ibang nilalang ng Diyos na meron sa atin. Ano yun? The image of God. At ito mga kapatid ang siyang dapat na makita po sa atin bilang isang mananampalataya. Bakit ganoon? Because it was the image of God that completes our human form. Ito ang kumukumpleto mga kapatid ng ating pagkatao. Sapagkat kung wala ito mga kapatid sa ating buhay, tayo bilang nanilang, mistulang at parang hayop na rin tayo mga kapatid sa ating magiging pagkilos. Kaya makikita natin sa mga hayop mga kapatid, ito yung mga bagay na ginagawa ng mga hayop na hindi ng tao. Bakit? Because the human being or the human image, the image of God is within us. Ano po? Kasi yung image ng Panginoon ay nasa atin. Kapag ito na ang nawala, delikado na tayo mga kapatid because it very obvious kay Adam sa kanyang intellect, sa kanyang kaalaman, kanyang karunungan. Ibinigay ito sa kanya kaya siya nagbigay ng mga pangalan ng mga hayop, ng mga puno, ng lahat ng bagay ng mga nilalang. Ito ay ibinigay at ang nagbigay nito tayo bilang tao. Na kung ano ang ipapangalan natin dito, yun ang tatanggapin at yun ang magiging tawag sa kanya. Tama po ba? Kaya ganun kahalaga at kaimportante. Now, ano ang original plan? God desires, ito ang original plan ng Diyos sa atin. Ano yun? Ang kalooban daw po ng Diyos ay to have a dwelling place of Himself in the earth. Talagang ang gusto ng Diyos, yung kanyang, mga kapatid, yung kanyang presensya, kaya tamang-tama kinanta natin kanina, ay manahan sa bawat isa sa atin. Kaya ang tanong dito mga kapatid, sa mensaheng ito, very simple this message. Ang presence ba ng Diyos o ang presensya po ba ng Panginoon ay nananahan sa atin? Yun po ang tanong. And this is also the problem in Japan. Medyo pupunta po ako doon mga kapatid. Sa Japan, napakayaman po ng Hapon. Disiplinado silang tao. Doon ka makakakita na ang isang lugar, na nakapunta rin po kami doon, na walang tao, pero dumadaan yung tren, maghuhulog ka lang ng pera, magsasaksa ka lang ng pera para lumabas yung tubig, etc. Tapos di ba, iiwan mo yung barya doon, tapos para makaano ka rin. Imagine nyo yan. Dito mo galing gawin sa Pilipinas nyo, palagay nyo. Mangyayari yan. Ganon katindi
ang Japan. Pwede mong iwan yung mga bagay na pag kami nawala, saan ka lang pupunta? Sa police station, doon sa tinatawag na travel advice, at dahil doon nila isinosoli. Dahil may nangyari din po sa amin ganyan, yung aming kasama, si Ninang Linda Moldes, nakalimutan niya yung kanyang bag. Saan siya pumunta? Doon lang sa information, tapos sinabi ganito, tapos pinag-fill up lang siya, tapos pamaya-maya, nung na-fill up na niya, tapos pinalagay na doon lahat ng laman ng kung ano yung nakalagay doon sa bag, tinignan ngayon, ibinigay sa kanya. Imagine niyo yun. Kaya doon, napakahirap i-pursue ang gospel. Napakahirap po mga kapatid. Ginagawa din po namin habang nasa bus kami kasi siyempre nakapackage po kami sa isang bus, kami lang ang laman. 16 lang po kami, 33 seaters, kami lang ang laman. Kasama namin yung driver at saka yung isang parang nag-e-escort sa amin, yung nagsasabi sa amin, etc. Babae yun. Maganda yung babae. Tapos ganyan, Ngayon, nung tumatakbo ang bus, pagka umaga, ang ginagawa namin, po kami, nagdi-devotion. Nakakarinig yung driver at saka yung Pastor Jun, yung babae na kasama namin, makakaano din sila ng gospel, makakarinig din sila. Ang problema, pagka nakakarinig sila ng gospel, ang tinatanong lang nila, are you a Christian? Yes. Marami silang tanong, kung Kristiyano kayo sa Tagalog, bakit ganito nangyayari sa bansa nyo? Bakit ganito kayo? Bakit ganyan kayo? Bakit ganito kayo? Yun yung mga sinasabi nila. Ang sinasabi nila, yung mga reklamo sa atin. Lalo na ngayon. Ano na nangyari sa atin sa ginagawa ng mga flood control na yan. Alam nila kung ano nangyayari sa ating bansa. Tapos para bang sinasabi nila, paano kami maniniwala sa inyo? Mas disiplinado kami, mas maayos ang buhay namin kesa sa inyo. Nakukuha niyo po ba yung puntos dito mga kapatid? Ngayon, paano natin masasabing ang presensya ba ngayon ng Diyos? Mga kapatid, sa ganung kapapantayan ay wala doon sa kanila? Imagine niyo to, mga kapatid. Di po ba? Na makikita niyo yung yaman nila. Pero alam naman natin na hindi lang sa kayamanan, hindi lang doon talaga nabubuhay ang tao. Pero kung titignan natin sa pamantayan, mga kapatid, iwan na iwan talaga tayo. Lalo na mga kapatid sa daan, sa loob ng 1 linggo ko doon, sa wakas, hindi ako nakarinig ng busina. Sa loob ng 1 linggo. Hindi ho dahil sa bawal, hindi ho dahil sa pero dahil sa disiplina nila, dahil sa nila, hindi. Kasi yung daan nila talaga ang lalaki. Halimbawa, dito ka na dumaan, ang daming isayri sa talaga salasalamat yung mga daan nila mga kapatid. Halimbawa, dito ka na dumaan, sa susunod, dito ka na dadaan, hindi na dadaanan yun, dito na ikot mo. Kasi puro one way sila ang route ng nila, lalo na pagdating mo ng Tokyo. Pero mga kapatid, meron din po talagang traffic doon. Pero makikita mo yung disiplina. Tapos pagdating doon, siyempre kami bilang Kristiyano, ano gagawin namin? Magpapakadisiplina din siyempre kami. Di ba? Lalo na, sabihin, pastor itong mga to, ganyan, di ba? Siyempre, susunod po tayo. Tapos kahit po sa bisikleta, bawal doon. Basta doon nagbabike, nandun sa bike lane, bawal kang basta-basta yung ang tawag doon. Pag nagmamadali kayo, o-overtake, hindi pwede yun. Imagine niyo po yun. Pero kung titignan niyo po, ang desire ng Panginoon, sa kanyang presensya, ay manatili mga kapatid dito sa mundong ito, lalo na po sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya tignan niyo po ngayon yung mensahe ngayon sa umagang ito, doon ko po dinadala mga kapatid. Gaano natin dinadala ang presensya ng Panginoon sa ating buhay? Yun yung malaking tanong. Nasa ating ba ito? Ang major mga kapatid na kanilang relihiyon, Buddhist country sila. Kaya pumunta kami sa Buddhist temple, Pastor Jun. Pumunta kami, talagang pinuntahan ko. Pumunta ako doon sa pinaka-templo ng Buddhist, talaga pumunta ako doon sa tapos paano manalangin, tapos paano ginagawa nila. Talagang pumunta ako doon, tinignan ko. Pero kung po natin mga kapatid, ano ang pinakikita ko po dito? Pero ang point doon na kahit ganon, yun nangyayari sa atin tayo sana bilang mananampalataya,
ipakita po natin sa ating sarili at ipakita natin mga kapatid na tayo na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Amen? Yan po ang mensahe mga kapatid sa umagang ito. Very simple lang po. Bakit gano'n? Next slide. Katulad ng binasa natin dyan, ang focus po natin hindi po yung nasa taas. Alam na po natin yung 9 na fruit of the Holy Spirit. Siyam yan. At yung siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo na yan, hindi mo yan po pwedeng paghiwa-hiwalayin. Gusto kong bigyan ng diin yan mga kapatid. Tignan nyo mabuti yan ha. Yung love, yung joy, yung peace, yung forbearance, yung kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. Hindi mo po pwede mga kapatid na sasabihin, ang meron lang ako, love, joy, peace, at saka forbearance. Wala akong kindness, saka goodness. Wala ako nun. Sasabihin mo, hindi pwede yun. Pag sinabi mong nasa iyo ang banal na Espiritu Santo at talagang namumuhay ka na naaayon sa banal ng natugon ng Diyos sa iyong buhay, nasa iyo yung siyam na yan. Amen po ba ron? Nasa inyo yan. Hindi mo po pwedeng pipiliin. Ngayon, ang gusto ko pong bigyan ng diin dyan, yung pong huli, against such things, there is no law. Sa siyam na yan, kahit anong batas, ang paikutin mo, batas man ng demokratikong muhay, batas man ng imperialismo, ano pa, batas ng komunista, anumang klaseng batas mga kapatid na meron dito sa mundong ito, hindi po pwede mga kapatid na yung mga batas na yan ay mangingibabaw sa siyam na yan. Walang against dyan. Dahil gumagawa tayo ng batas ayon na naaayon sa siyam na yan. Hindi mo po pwedeng banggain yan. Hindi mo po pwedeng sasabihin mali yung siyam na yan. Hindi mo po pwede yun. Because against such things, there is no law. Amen? Kaya kapag gaya ng ginagawa mo sa buhay mo at namumuhay tayo na naaayon sa banal na Espiritu Santo, there is no law against that thing. Walang batas dyan. Lahat ng gagawin mo, tama, maayos, dahil nakapaloob sa siyam na yan. Amen po ba ron? Ngayon, paano po natin mai-enjoy yan, yung siyam na yan? At sinasabing, against such things, there is no law. Ang tanong dito, ayoko pong masakal kayo, hindi ko ako pupunta doon. Ayoko po na sabing, ang hirap nito, matindi ito, hindi po. Padaliin natin. Yun po ang mensahe ngayon. Amen po ba? Napakaganda. Di po ba? Next slide. Bakit gano'n? Ano sabi niya? Sa background po ng Galatians, tignan po muna natin, ang mga taga-Galatians mga kapatid is easily swayed, sinful nature versus the Holy Spirit. Yan ay sinulat sa mga taga-Galatia sapagkat ang mga taga-Galatia, madali silang matangay. Alam niyo ba na, halimbawa, pinangaralan sila ni Pablo. After 1 month, nawawala na sa kanila yung mensahe. Kaya salamat sa panalangin kanina ni sister. No? Ang ganda ng panalangin niya. Sabi niya, Panginoon, yung pong mensahe na amin tatanggapin, huwag niyo po itang tanggalin sa amin. Manatili po ito, Panginoon, sa aming buhay. Bakit? Kasi it's very easy to sway, mga kapatid, doon sa madaling matangay sa kasalanan, madaling makalimutan yung mga binigay ni Pablo sa kanila. Yan ang nagiging problema. Nawawala ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Now, God is very aware of the components of human body. Ano ang components ng human body? Physical, soul, and spirit. At kadalasang nasusunod, dahil dyan, ay ang katawan at ang kaluluwa. Yung bunga ng banal na Espiritu Santo, yun ang laging naiiwan. Yun ang laging nawawala. Kaya napakalaki ng nagiging problema. Na ang sabi ni Pablo, kailangan daw po na hindi po ang bunga ng laman ang siyang makita sa atin, kundi ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen? Yung bunga ng siyam na ito, yung pag-ibig, yung pagmamahalan, mga kapatid, yung kindness sa ating buhay, yung talagang forbearance, tapos yung pong lahat ng yan, ang makita sa ating buhay. Now, we have strong desires with the needs of our carnal body.
Aminin man natin o hindi, mga kapatid, nangunguna pa rin yung karnal na pangangailangan na meron tayo sa ating buhay. At ito ang masakit. Kahit ako, mga kapatid, tatamaan dyan sa aspeto na yan. Sa totoo lang po. Lahat tayo, walang pera-pera. Ano po? Na talagang tayo tatamaan dyan dahil minsan yung karnal, na pangangailangan ng ating katawan, yun ang nasusunod. Halimbawa, nung pumunta sa Japan ako, anak, papuntahin mo anak si Ma'am Glo. Ilibre mo. 100,000 lang yun. Grabe na 100,000 na isa. 100,000 po ang dinasta sa amin kada isa. Ano po, imagine nyo. So, ang sabi ko, mula day 1 hanggang huli, Ma'am Glo, hindi ako kakain ng kanin. Ang kakanin ko lang, puro ramen. Kaya kinarin ko yun. Kasi talagang paborito ko, mga kapatid, ang noodles talaga, no, na mga ganyan. Ano po, hindi yung noodles natin dito, doon lang. Ano. Talaga, kaya mula day 1 hanggang huli, ang puro yan ang kinakain ko. Kahit na nandun ako pagka umagahan, kasi ang umagahan po namin, eat all you can, kasi nakapackage po yan sa aming hotel na pinag-check-inan. Ang hotel po namin sa Monday. Isipin mo, alang Tuesday, walang Wednesday, Monday. Monday Travelers Inn. Ang ganda. Ano po nung aming kwarto, ang ganda. Ano po nung talagang ano po namin. So, eat all you can. So, noodles pa rin ang kakainin ko. Ano, talagang puro yan po. Talagang, so, carnal. Para bang, puro pagkain na lang ba ang nasa isip, whatsoever, etc., etc., parang ganon, di po ba? So talagang, pero yun ay naging desire. Kasi pinagagano yun. Pero walang problema kasi in-enjoy naman po namin yun eh. Pero sa atin, enjoy. Pero ganun pa man, ang sinasabi ng Banal na Espiritu Santo sa atin, kung ini-enjoy mo yung mga bagay na ganyan, dapat mas na-i-enjoy mo yung bunga ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Amen? Kasi hindi nga lang dahil sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi dahil sa mga salita ng Diyos na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Yun ang importante, yun ang mahalaga. Now, next slide. Paano ngayon yun? As a Christian, we believe that there is a connection between heaven and earth. Naniniwala ako dyan? Kayo dyan? May connection yan. The heaven and the earth. Kaya nga, ginawa niya ito, mga kapatid, ano? Kaya, ilan na lang ba ang ngayon? Anak, kahit major ng English ka, medyo late na ako dyan eh. Ilan na lang ba ang planeta ngayon? Nawala na si Pluto eh. Di ba? Sabi ngayon, tinanggal na si Pluto ngayon sa pinag-aaralan. Tama ba? Sa planeta, tinanggal na si Pluto. Ilan na lang? Kaya yung mga nag-aaral ngayon, tama ba ako sa mga nag-aaral? Hoy, kayo mga nag-aaral, itama nyo ako. Wala nang Pluto, tama ba? Di ba nagsascience kayo, mga pambihira? Nag-aaral pa ba kayo? So, wala na si Pluto. Ano? Tama ako, anak, no? O, tinanggal na siya, no? Doon sa mga kapatid. Tandaan nyo, sa mga planeta na yan, tama ba ako na? Narinig mo pa ba si Pluto? Hindi na, wala na. Hindi na yan narinig yan eh. So, sa mga planeta na yan, tandaan nyo, mundo lang o earth lang ang may taong nabubuhay. Based in talaga, mga kapatid, dito lang. Lahat wala. Kaya yung mga pag-aaral nila na pwedeng magtira sa Mars, pwedeng magtira sa Venus, tigilan. Hindi uubra. Bakit? Walang gravity. Hindi katulad dito sa mundo, may pumipigil. Kasi, mga kapatid, yun yung nagbibigay ng puwersa sa atin. Kasi kung mawawala ang gravity, lahat tayo lulutang. Mga kapatid, lahat tayo lulutang. At natandaan nyo yan. Kaya makita nyo, yung pumupunta ng moon, ano ang meron sila sa kanilang katawan? Hangin sa loob at saka pampabigat. Kaya sa kanila doon, pag nasa moon ka, ang hirap nilang humakbang. Tapos kada talo nila, ang layo agad ng nararating nila. Bakit? Kasi nga po, yung mga kapatid, yun siya. At walang nabubuhay doon. Ngayon, may koneksyon ang mundo at ang langit. Kasi nga, ito lang ang talagang nilikha ng Diyos na may mabuhay na nilalang. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Amen? Ngayon, kung nakakita na po kayo ng tao sa ibang mundo, ano ba yung tawag doon?
yung alien, UFO. Ewan ko kung meron talaga dahil hindi totoo yan. Wala talaga mga kapatid. Kaya God wants us to operate in His Spirit while we are in carnal body. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Ma-operate ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay kahit nabubuhay tayo sa karnal. At bakit ba nagkarnal na katawan? Dahil sa kasalanan. Dahil pinapasok nga ito ni Adan. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na ano sa atin? Ano yung kasalanan na namamana? Bakit ganon? Di po ba dahil nga pinapasok ng tao ang kasalanan? Kaya yung carnal body natin, ito yung nangyayari. Pero ganon pa man, dahil mahal tayo ng Diyos, binigay niya ngayon ang ating Panginoong Kristo sa atin. Kaya tayo ay tinuturuan ngayon para mabuhay tayo na naaayon sa banal na Espiritu Santo. Amen po ba ron? Ngayon, the first recipient of the fruit of the Holy Spirit in us are the members of the church. Nakita niyo yan? Hindi mga kapatid yung mga nasa labas ng iglesia. Hindi yung mga nakikita nyo na nandyan sa sanlibutan. Hindi sila ang recipient ng Holy Spirit. Tayo na mananampalataya. Ikaw yun. Tayo yun. Amen po ba? Sa atin nananahan ng banal na Espiritu Santo. Kaya mapapansin nyo, yung pastor natin kuminsan, hindi nyo napapansin pagka wala tayo sa church pag ganito. Alam nyo, ang tao, natural na nagagalit. Bakit minsan nagtatampo si pastor? Wala naman, kasi ganito, wala naman to. Magbibisita na naman ako. Ganito, ganyan. Bakit ganon? Kasi naturalesa yun na pinagagana yung bunga ng banal na Espiritu Santo. Kasi nga, kailangan nandoon tayo. Dahil ang bunga ng banal na Espiritu Santo dapat manahan sa atin. Amen po ba? Nakikita nyo po ngayon yung mensahe? O, yan. So, napakaganda. Next slide. Kaya nga, ano yung katangi-tanging pananahan? Ano yung tinatawag natin dito mga exemptional dwelling? Yan yung Tagalog ng exemptional dwelling, mga kapatid. Katangi-tanging pananahan. Na kung paano mananahan ang banal na Espiritu Santo sa atin na hindi tayo nasasakal, hindi tayo parang napipilitan, hindi tayo yung parang, sige na nga, gawin ko na nga, hindi ganon. Ano yung tatlong hakbang dito na dapat nagagawin ng ating buhay? Amen po ba? Tatlo lang po ito mga kapatid. Simpleng-simple. Una, napakaganda. Exercise. Ano? Freedom. I-exercise mo yung kalayaan mo. Yung tamang kalayaan. Hindi yung sinisigaw sa kalina. Ano pagkatawag doon? Na yung kalayaan na talagang peaceful, yung ganun sinisigaw nila na talagang maging malaya. Hindi ganun. Hindi po yan. Ano pa yung tinatawag na exercise freedom? Anong kalayaan yung binibigay sa atin dito? Maging malaya tayo sa pagkilos natin mga kapatid. At sa totoo lang, napakapalad po natin. Napakaswerte po natin mga kapatid dahil nasa Pilipinas tayo. Walang pumipigil sa atin na gumawa ng mabuti. Walang pumipigil sa atin na tayo magbasa ng banal na salita ng Diyos. Walang pumipigil sa atin mga kapatid na tayo manalangin. Amen? Wala. Exercise it. Yang kalayaan na yan. Dahil bukas makalawa, tandaan nyo, mawawala yan. Paano mawawala? Tandaan nyo to, medyo aalis lang ako muna dito sa mensaheng ito. Pag ako tinanong nyo, mga kapatid, pagdating ng ating Panginoong Kristo, ano ako? Ang tandaan nyo, ano po? Meron tayong tinatawag na mid-trib, post-trib, o mid-trib, post-trib. Hindi po ako dyan. Ano? Pre-trib po ako. Ewan ko si Pastor John. Hindi ko alam. Pero yung pong tatlo na yan, mayroong puntos lahat. Pero ako, pre-trib ako. Sir, pre-trib ako. Pag sinabing pre-trib, hindi ko mararanasan, hindi ako naniniwala, ikaw bilang Kristiyano ay mararanasan mo ang tribulation. Kaya nga pre-tribulation. Hindi mo yun mararanasan. Ano yung pinanghahawakan ko? Bakit hindi ko ano ba yung tribulation? Ito mga kapatid, yung 7 taon na talagang paghihirap. Pagka kasi yung tribulation mga kapatid, tandaan nyo to ha. Bakit ganun ako? Pagka kasi mga kapatid, ang Panginoon ay dumating na, doon na matatapos mga kapatid, ang ministry ng Holy Spirit. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ako doon. Doon na matatapos
ang kanyang ministeryo. Ngayon, nagmi-ministeryo Holy Spirit sa atin, tandaan nyo yan. Pero once na ang Lord, na tumunog na ang trumpeta, at ang Panginoong Kristo ay andyan na sa alapaap, at susunduin na niya ang mga yung tinatawag nating rapture, di ba? Pag tayo ni-rapture na ng Panginoon at umakyat na tayo din sa langit, na tayo, tapos na, mga kapara sa akin, tapos na ang exercise, mga kapatid, na na yung kalayaan, na yung freedom ng Banal na Espiritu Santo, wala na yun. Ang mananahan na dito sa lupa, mga kapatid, tribulation. Wala nang konsensya. Wala na yung ganun-ganun. Talagang isa natural sa tao na magpapatatak na lang sa noo. Tsaka sa kamay. Naturalesa na sa kanya yun. Ganun ang kalalabasan. Ngayon, ano yung pinanghahawakan ko? Bakit pre-trib ako? Para sa akin, naniniwala ako, hindi ipararanas ng Diyos sa mga anak niya yun. Bakit? Kasi tayo yung bride. Ang groom natin si Lord. Amen? Meron ba namang kasal? Katulad nyo, alam pag kinasal na kayong dalawa, yun yung bride. Tama ba? Ay, hindi. Siya yung groom. Ikaw yung bride. Tama? Papayag ba yung groom o papayag ba yung groom na maranasan ng bride na maghirap ka? Palagay mo? Hindi. Yun ang paniniwala ko. Dahil ang church, yun ang bride at ang groom natin ay si Lord, hindi niya pahihintulutan na maranasan pa ng tao at maranasan mo pa ang tribulation sa buhay mo. Kukunin ka na muna niya. Amen? Amen. Praise God. So yun po ang malakas na paniniwala ko. Kung bakit pre-trib ako. Yung mid-trib, yung kalahati ng tribulation, mararanasan mo pa. Yung kalahati, hindi. Yung post-trib, mararanasan mo muna lahat ng tribulation bago ka kukunin ni Lord. Ayoko dun. Kaya dun ako sa pre-trib talaga. Amen po ba ron? Medyo ini-impluwensyahan ko na rin kayo kasi yun yung talaga. Now, exercise freedom. Habang ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, sa atin ngayon ay nangungusap, sa atin ngayon ay nagmi-ministeryo, exercise it, your freedom. Amen? At yung tamang freedom ay yung andong ka sa Panginoong Hesukristo. Next slide. Bakit ganon? Ano sabi niya sa John chapter 14 verse 15 to 17? If you love me, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung mahal mo ako, keep my commands. Diba? Kung mahal mo ako, yan yung kalayaan na sinasabi. Kung mahal mo ako, sabi ni Kristo, i-keep mo yung commands ko. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Nakita niyo salitang forever. Habang nabubuhay ka, habang nasa mundong kang ito, hanggat di tayo kinukuha ng Panginoon, hanggat di pa dumabalik ang Panginoon Kristo. Amen po ba ron? Andoon ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Because the Spirit of truth, the world cannot accept Him. Nakita niyo yan? Because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. Nakita niyo yung salitang, He lives in you. Dwelling in you. Namumuhay siya sa inyo. Amen? Kaya mga kapatid, mamuhay tayo dyan. Next slide. Kaya nga, it is for freedom that Christ has set us free. Ano sabi niya ngayon dyan? Stand firm. Then, and do not let yourselves be burdened against by a yoke of slavery. Umalis ka na dyan, doon sa pagiging slave. Hindi ka na slave, mga kapatid. Malaya ka na. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen? You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom. Ayan, yan naman. Huwag mong gamitin ang iyong kalayaan. Saan? To indulge, the flesh, rather. Na ang manguna sa iyo ay ang bunga ng laman. Serve one another humbly in love. Yan dapat ang mauna sa atin. Huwag daw po natin gamitin ang ating kalayaan, mga kapatid. Saan? Doon sa mga bunga ng laman, kung hindi sa bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, gamitin natin ang ating kalayaan. Next slide. Yan. A fallen flesh keeps on ruling in an unredeemed body.
But a redeemed one has the power to overcome the flesh. Pag ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo ang laman. Amen po ba? Mapagtatagumpayan mo yan sa iyong buhay dahil nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Next slide. Number 2. Ayan. Preserve the gospel. I-preserve mo ngayon yung gospel sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at ito ay voluntarily na ihayag mo sa iba. Ito po ang talaga kung bakit paulit-ulit sa atin sinasabi ng ating pastor, discipleship, evangelism, ganito. Bakit? To preserve. Ano po? Bakit? Kasi yun ang kailangan sa ating buhay. Dahil kung hindi natin ipipreserve ang gospel at ito'y mawawala na sa susunod na mga henerasyon, we are in the danger zone. Delikado tayo mga kapatid. Parang ang ating pagiging Kristiyano, wala na lang ito. Next slide. Bakit ganon? Ano sabing salita? Galatians 5:9 and 10. A little yeast work through the whole batch of dough. Nakita niyo yan? Yung maliit mga kapatid na yeast. Ano yung yeast? Yung pampaalsa. Nagagamit yan para makagawa ka ng maraming tinapay. I am confident, sabi niyo dito ni Pablo, in the Lord that you will take the other view. Ano yung view na to? Ano yung pananaw na to? The one who is throwing you into confusion, whoever that may be, will be to pay the penalty. Yung nagdadala sa inyo sa kapahamakan, nagdadala sa inyo sa kahihiyan, yaan ang magdadala mga kapatid, pagdating ng panahon ng penalty sa kanyang buhay, hindi ikaw. Amen? Ang sarap, di ba? Ang ganda nung. Kaya kumilos lang tayo na ayon na babatay sa pagano ng banal na Espiritu Santo. May pagtatapat ako sa inyo. 11 lang po kaming empleyado ng Bible League. Kaya ganun ang mga regalo sa amin. Hindi po katulad nung araw, marami kaming empleyado. Ngayon, 11 lang kami. Sa 11 na yon, meron pang sumama, Pastor Jun, na isang hindi sumama. Kaya 10 lang kami. Tapos pati mga board of trustees sumama na. May isang hindi sumama. Sabi ko, bakit hindi ka sumama? Lalaki siya, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sabi ko, bakit hindi ka sumama? Ikaw lang, nalaman ko lang na hindi siya sasama, pagka kinabukasan, aalis na kami. Kasi binigay na sa amin yung mga ticket, binalik na uli sa amin yung mga passport namin na may visa. Siya wala. Sabi ko, bakit hindi ka sumama? Alam niyo, sabi sa akin, ay ma'am, because of principle. Sabi ko, anong prinsipyo yung pinagsasabi mo? Privilege ito. Pribilehiyo natin ito. Ang tagal nating pinaglaban, tagal ko nga pinaglaban. Sabi ko, isa ako dyan na perahin na nga lang to. Ala tayong magagawa. Hindi nga doon obre. Ano ka ako magagawa natin? O di, sabi ko, kuhanin na lang natin yung pribilehiyo dahil atin ito, regalo ito sa atin eh. Sabi ko, ano yung pinaglalabi mong sabi kong ganyan-ganyan? Di ba? Mukha ata ka kung nagkakamali ka. Sabi, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ano po? Mukha ata ka kung nagkakamali hindi yung pagtanggi mo. So sa pagtanggi niya, wala siya natanggap kahit ano. Yung sinasabi niya ganito, wala. Basta tapos hindi rin siya pinapasok dahil siyempre wala kaming lahat. Hindi rin siya pinapasok, hindi rin siya binayaran. Kung kami 1 linggo doon, 1 linggo din siyang hindi sweldo. Samantalang kami, nagpakasarap kami doon, may sweldo pa kami pagbalik namin dito. Hindi kami nakaltasan. O saan mo gusto? Ito ang pinamili. Di ba? Doon sa pupunta ka ng Japan, may sweldo ka pagbalik mo, ikaw na hindi sasama. Pinasasama ka naman, tapos hindi ka pa pasasweldo pagkatapos ng pag-ano mo. So, sabi nga niya, kapatid, the penalty. Sabi ko, hindi ganyan ang tamang sinasabi mong ano tawag doon, na merong kang prinsipyong pinaglalaban. Hindi dyan yun. Hindi yan yun. Kasi kako, pagka ganyan na, buong opisina na, mula direktor, board of trustees, pababa, ang kinakalaban mo. At isa na rin kako ko doon, at isa na rin kako ko doon, sa inaano mo niyan, pagka ganyan kako ang prinsipyo mo, hindi naman mataas yung katungkulan niya. Alam niyo kung ano lang siya? Sekretary ng direktor. Siya pa yung hindi sumama. Sabi ko, anong klase yan? Ano po? So sometimes the penalty kuminsan nagiging mabigat. Ano po, ganun kabigat pagka talaga may mga bagay na mali ang nagiging desisyon.
Amen po ba? Kaya sa ating buhay mga kapatid, tignan natin mabuti. Ano ba yung prinsipyo na meron tayo? Dapat prinsipyong makadiyos, prinsipyong maayos, prinsipyong maganda. Amen? Ano, sa ating buhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Next slide. Because in order to preach the gospel effectively, it must be preserved, where? Saan? In our heart. And constantly seen in our action. Dalawa, di ba? Na-preserve ito sa ating puso at nakikita ito sa ating buhay, mga kapatid. Yan po ang sinasabi po dyan. Pero meron ako pagtatapat sa inyo. Hindi naman laging perfecto. Nagkakamali rin po ako. Then nung nasa Bible League ako, minsan napunta ako dun sa baba. Kasi nandun ako sa taas kasi hanggang 5th floor yung aming opisina. Isipin nyo, 11 kaming empleyado hanggang 5th floor yung opisina namin. Saan ka naman nakakita niyan? Hindi po ba? Sa first floor, andun yung pagtanggap namin, etc., etc. Wala lahat. Ang andun lang si Pastor Elmer. Kailangan niya ng kasama. As a third floor po kasi yung pinaka-opisina ng direktor, opisina ko, andun yung mga opisina namin. Ano po yung ibig sabihin yung mga talagang mga di opisina talaga andun ako. Walang kasama yung nasa first floor, bumaba ako. Ngayon pagbaba ko, doon ako nag-table sa table nung Project Philip coordinator. Kasi wala siya. Eto ngayon, may kukuha ng Biblia, Ate Glo. May kukuha ng Biblia, may kukuha ngayon ng Bible, maganda naman yung approach. Tapos ipinasa yung report. Pagpasa ng report, nakita ko, sabi ko, Sir, hindi po ako ganito to. Kasi kailangan small group, tsaka gagamitin niyo po yung tuklasin. O gagamitin niyo po yung materials. Yung po yung pipicturean niyo. Hindi po yung maraming taong ganito. Yun lang yung pagkasabi ko. Mahina ako naman. Nakaano pa kami, ano tawag doon? Meron namang siyang CCTV. Naka-CCTV kami. Alam niyo, approach sa akin noong pastor, Ma'am Glo, sinagawan ako. Ayaw mo ata kasing papalitan kami ng Biblia. Pero siyempre, lalaki ko. Nakaupo na ako. Siyempre, nataas na yung ulo kong ganun. Tapos medyo kumunot ako dahil sabi ko pa, maghahapon na. Pambira, sabi ko. Sinasabi ko naman po ako na maayos sa inyo, hindi nga po ako po pwede ito. Hindi ko naman po sinasabing hindi kayo makakakuha ng Biblia. Ang sabi ko lang po, hindi po pwede ka ako yung ganitong klaseng report na sa susunod. Kasi ganito, kung ano na pinagsasabi. Tapos, alam nyo, kasabi-sabi sa akin, sinisigawan mo ata ako. Sinisigaw. Pinapaliwanag ko. Tapos, alam nyo, binanat ko. Hindi pa ako kita sinisigawan. Ngayon pa lang kita sisigawan. Diyan ako nagtaas ng boses. At saka ako pa lang siya pinagsisigawan. Abi, hindi naman ako kita inaano ganyan. Wala na pinagsasabi ko. Pero hindi ka naman siya minura. Ganyan. Sinagawan ko na siya. Di po ba? Hanggang sa umalis. Hindi mo lang kita sinisigawan. Tapos, nag-report ako ngayon doon sa taas, sa HR. Sabi ko man, tignan nyo nga po sa CCTV, meron po kasi ako ganito. Tinignan naman nila. Alam nyo nangyari? Pinag-report ako sa board. Pinagawa ako ng letter, pambihira ka ako. Ako pa ako. Ako pa ako, nadalik ako dito. Et cetera. Kasi yung action. Sabi nga sa akin, hindi okay lang sana kung naging kaya hindi. Sinigawan mo pa kasi. Sabi ko nga, mali po ba ako ginawa ko? Ako ma'am, wala kaming sinasabing mali ka. Kanya lang ang point ka dito, your action. Nagigets nyo? Your action. Kasi tatandaan mo, sabi nga nun, empleyado ka ng Bible League at hindi basta-basta ang posisyon mo. Taas ang posisyon mo rito sa Bible League. Sabi nga nun sa akin. So, kaya maging maingat ka. Alam nyo, naging aral sa akin, simula nun, ayoko nang pumuesto sa baba. Bahala na ako kayo dyan. Dito na lang ako sa taas. At least wala akong kaaway dito. Wala akong problema. Nanahimik ako sa opisina. Nag-ano lang ako sa inyo sa baba. Nagbagandang loob lang ako dyan sa inyo baba. Ako pa lumabas na masama. Ando na lang ako sa taas. Basta doon na lang ako. Naka-aircon. Nasa pambuhay ko. Magandang lang ako. So, yun. Ando na lang ako. Pero aral yun eh. Kung minsan mga kapatid, may mga action tayo. Tama. Okay yun. Narang problema. Pero kung minsan, magiging masama pa yun sa ibang tao. Kaya kung minsan, nagiging maingat tayo. Amen po ba? Amen. Now, next slide. Kaya nga, next slide na.
Yan na ba yun? Ayaw na? Ayan. Number 3, last, kauli-hulihan, live by the Holy Spirit. Mamuhay ka ngayon at doon ka makakapamuhay ng merong banal na Espiritu Santo. Na ano? Una, yung kalayaan mo na maipamuhay mo yon. Ma-preserve mo yung gospel at diyan ka ngayon makakapamuhay na sa'yo ang banal na Espiritu Santo. Next slide. Kaya nga, ano sabi dyan? Galatians chapter 5, 16, 18, and 25. So I say, walk by the Spirit. Nakita niyan? Lumakad ka. Ano? Na mayroon ba na Spirit? And you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what? Nakita niyan? Is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Magkakontra pala talaga yan. Magkakontra siya talaga. They are in conflict with each other. Hindi yan magkasundo. So that you are not to do whatever you want. Hindi mo gagawin kung ano yung gusto mo. Katulad ng ginawa ko, yung gusto ko, ginawa ko. Ngayon pa lang kita sisigaw. Sabi ko, gusto ko yun. Hindi, kailangan doon ka sa gusto ng banal na Espiritu Santo. Hindi po ba? But if you are led by the Spirit, nakita niyan? Kung nasa yung banal na Espiritu Santo, you are not under the law. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Doon tayo mamuhay. Next slide. Hindi ko na po pakahabaan yan. Kaya nga, the closer we get to the Spirit, the farther we are from the desires of the flesh, or the farther we are from the desires of the flesh. Mawawala tayo doon, aalis tayo doon dahil mamumuhay tayo na ayon sa banal na Espiritu Santo. Next slide. Kaya nga in conclusion, sa tatlong puntos na ito, ano sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5? Mahaba-haba ito. But mark this. Yan, markahan mo daw ito. Ano yung mamarkahan mo? There will be terrible times in the last days. Nakita niyo yan? People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful. Ano yung boastful? Mayabang, proud, ano? Abusive, abusado, ano pa? Disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Nakita niyo yan? Lahat yan, mga kapatid, nasa impeachment trial ngayon yan. Nakita nyo ngayon na. Next slide, ano pa? Without love, unforgiving, slanderous, without self-control. Nakita nyo yan? Brutal, not lovers of the good. Ano pa? Treacherous, rash, ano pa? Conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Nakita niyo yun? Ano po? Having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. Walang mangyayari sa ganyang klaseng tao. At hindi yan pupunta sa langit. Amen? Very clear ang sinasabi mga kapatid sa atin in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Kaya anong gagawin? Exercise your freedom, preserve mga kapatid the gospel in your heart, at mamuhay ka na naaayon sa banal na Espiritu Santo. Last, ano po? Because consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household. Build on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone of our life. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, Panginoon, sa napakasimpleng mensahe sa aming buhay, Panginoon. Na mamuhay kami, Panginoon, na aayon sa iyong banal na Espiritu Santo, na andon kalayaan, na andon, Panginoon, to preserve, O God, your gospel sa aming puso. At higit sa lahat, makita ka sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat negosyo, bawat buhay, Panginoon, pag-aaral ng iyong mga anak na narito. Kilala mo sila, tulungan mo po sila. Ganyan din po, yung mga anak mo na wala sa lugar na ito, kung paano niyo po kami, Panginoon, na pinagpapala, Lord, maranasan nila, Panginoon, ang pagtawag at pagpapala na mayroong kasanan ng buhay. Salamat po. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga taga-San Juan. Dinadalangin din po namin yung mga anak mo, Panginoon, na nandun sa kanilang mga bahay na mayroong, Panginoon, ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lord, pagpalain niyo po sila. Tulungan niyo po sila. Ikaw ang magpala sa kanilang buhay. Ngayon din po, Panginoon, kila Kuya Boy, O Diyos. At hindi po sa pupuntahan ni Ate Pil ngayon, Lord, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo po siya, pagpalain niyo po siya.
gawin mo po siyang pagpapala sa kanyang mga kasama. At din po yung mga anak na nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, salamat po na naniniwala kami, Panginoon, na pagpunta nila sa mga ibayong dagat, o God, andoon yung mga pagpapalang binibigay mo sa kanila upang, Panginoon, ito'y makarating sa buhay ng bawat sa amin narito. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon, nasa ibayong dagat. Naniniwala rin kami, O Diyos, dahil ikaw ang ikilos sa buhay ng bawat sa kanila doon. Natilim po kami na narito, Panginoon. Salamat po. Higit sa lahat, ikaw ang aming maranasan. Ikaw, Panginoon, ang makita sa aming buhay. O Diyos, salamat po dito sa mga pagpapalang ito. Paginin po sa aming mahal na pastor, Lord, sa kanyang mga naramdaman, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ipuin niyo po ang kanyang lupang katawan mula ulo hanggang talampakan. Lord, ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanyang buhay at hindi po pagpalain niyo po siya at sa bawat isa sa atin. Salamat po at ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen.